Hanggang saan aabot ang pagkapit mo sa patalim? Hanggang kailan mo mapag-iisipan na itigil yung bawat illegal na ginagawa mo? Yan po yung pag-uusapan natin sa Be Empowered program natin. Please, pa-share po ng link. At for sure, yung kwento ngayon ay magiging malaking tulong para sa inyong lahat. Kasama ko po ang ating special guest today. Ano pong pangalan ninyo? Teresita Julas po. Ma'am Teresita, gano'n na katagal na nag-work abroad? 18 years po, magna 18 years, magna 19 years. And taga saan po kayo sa Philippines? Butuan City po. Butuan City. And saan yung una nyong abroad? Dito lang sa Hong Kong o iba-iba rin? Sa Beirut. Beirut? Sa 3 years po ako in Hong Kong. Yung Beirut is sa Russia. Russia ba yun? Hindi. Hindi po. Lebanon. Lebanon. Beirut is Lebanon, and then afterwards saan? Hong Kong. Hong Kong. So 3 years ka sa Sa Lebanon. So, kamusta naman yung experience mo sa Lebanon? Mahirap po kasi ibang lahi po yung makakasama mo doon. Hindi po Pilipino. Kaya kailangan pong i-control lahat, pakisamahan para po smooth ang trabaho. Bakit ayaw mo nang umulit doon that time? Mahirap po doon. Bakit? Hindi, walang day off. Walang... So lahat ba ng Middle East ganyan? Kasi marami na tayong na-interview sa program like mga nag-work sa Saudi, di ba? Pag Middle East talagang walang day off, parang gano'n. Tapos wala ring, hindi nyo rin hawak yung mga papeles ninyo. Yes po. So ganun pala yung disadvantage. Parang madaling pumunta doon, pero mahirap yung trabaho. And then, bakit naman Hong Kong yung next mong pinili? Kasi po, that time is, dadalhin sana ako ng kapatid ko sa San Francisco, kaso po na-denied ako. Kaya siya po yung gumastos dito sa Hong Kong. Pero bakit ka dadalhin sa San Francisco para mag-work ka rin sana doon? Opo, kasi ako yung nag-alaga sa mga anak niya. Pero bakit ka na-denied? Denied kasi kapatid lang po yung Yung... Bali, first family po ang mas madali. Kumbaga, anak, asawa, parang ganun. So, pero kapag kapatid, mahirap po. so na-denied ka, pero okay na sana yung lahat ng papers, parang ganun? Yes po. Saan ka na-denied? Dito o doon? Sa embassy pa po sa Manila. Sa Manila pa? Yes po. So, habang nag-a-apply ka ng visa, na-denied na agad. So, kaya siya na lang gumastos sa iyo na mag-work dito sa Hong Kong. Nakailang employer ka na rin dito sa Hong Kong? 4 po. And kamusta so far yung hindi mo malilimutang employer? Ang hindi ko malilimutan po yung first employer ko na yung pag-apply ko po, 1 month lang nagkaroon ako ng amo. Tas excited dahil 3 months, nakarating ka agad sa Hong Kong. Then pagdating ko po ng Hong Kong, nagtrabaho lang po ako sa bahay 3 months. 3 months Tapos lang. may offer po yung employer ko na magtatrabaho sa office niya. Nagulat ako kasi DH lang po. Alam ko bawal. So, yan yung i-take note natin. Alam mong bawal. Yes po. Pero yung in-offer, Kaso nag-offer siya ng times 3 ng sahod. Tapos may kasulatan po kami na kung anong mangyayari, hindi niya ako pabayaan. So kung makulong ako, hindi niya ako pabayaan. So, ginab ko po yung opportunity. I was thinking ganito. Sorry to interrupt you, pero I was thinking ganito. Ano kayang ibig sabihin ng ako bahala sa'yo? Yeah. Diba? Kasi kapag inisip natin, ang sarap pakinggan eh. Okay. Pero kapag inisip mo na, lagi kong sinasabi sa mga tao, itong word na ako bahala sa'yo, ito ay makajablong salita. Para sa akin, ganun yung point of view ko. Kasi, diba, sabi na nga ng Panginoon na huwag tayong magtiwala sa tao. So, yung word na akong bahala sa'yo is parang, okay, pagkatiwalaan mo ko. Yes. And hanggang saan kayo yun? Yung ibig sabihin niya ba na kapag nakulong ka and then ako bahala sa'yo is
bibisatahin ka lang niya o kaya kanyang ilabas yun. Kasi alam natin, yung law dito sa Hong Kong, it works, di ba? Hindi ibig sabihin na may kapit kang malakas is talagang matatanggal ka doon. Just a simple tip lang para sa inyo, okay? Simple tip para sa inyo. Yung word na ako bahala sa'yo, iba talagang kawawa ka. But anyway, kinagat mo yun. Yes po. So, nag-training ako ng 1 buwan hanggang nakabisado po yung trabaho. So, yung offer na times 3 yung sahod. So, hanggang natapos ko po yung kontrata ko. So sa una mong amo, parang 2 years, nag-work ka lang as parang call center, ganun? Opo. So, malaki yung sahod, 3 times. Yes po. Pero, so, kung 3 times yan, laki ng ipon mo. Kasi 3 times ng helper, di ba? Yes. Ang laki ng ipon nga. Hindi rin nakaipon. Bakit? Dahil po sa emosyon, may mga problema sa Pilipinas, ako po yung takbuhan. And then, ikaw bigay-bigay ka lang talaga. Opo, wala na, dahil hindi ko masyadong pinaghirapan yung pera, nakaupo lang ako, sumasagot, parang madali para sa akin yung pera, hindi ko iniisip na. Pero bakit hindi ka nag-renew doon? Doon na po natakot na po ako. At saka may bala ko, mag-renew ako, cut na rin yung visa ko, 1 year na lang, dahil lilipat din sila ng Shanghai. So, hindi na ako nag-renew. So, doon ka na natakot. Opo. And paano ka napunta dito sa help center pala? May isa kong kaibigan na in-invite po ako dito. Pero bakit? Ba't kanya in-invite? Kasi, Alam niya po kasi na may health problem po ako that time. anong health problem at that time? Naoperahan po ako sa acute intestinal inflammation. Mhm. So sabi niya, malaki ang may tutulong po ng health center. So, gaano ka na rin katagal sa help center? Mag 2 years po sa August. 2 years. And sa 2 years na to, alam ko mas marami pang pagbabago sa buhay. Pero sa 2 years na ito, ano na yung nakita mong mga changes sa buhay mo? Malaki po ang changes o naitulong ng health center sa buhay ko. Dahil natuto po akong, doon ko na marunong na akong iano yung emosyon ko. Mhm. Dahil dati po, wala po sa akin, wala akong pakialam. Ngayon po is, kung susundin ko lagi yung emosyon ko, kahit gaano po ako katagal sa Hong Kong, doon ko na nalaman na wala po talagang ipon. Mhm. Nasabi mo na all about emotion. Kasi, umpisa pa lang yung una mong amo, dinala ka na sa emotion agad na triple, ganito, ganyan. Pero, hindi kasi sa dami ng pera. Diba? It's about sa dami ng ipon, pwede nating sabihin. Kasi kahit malaki nga yung pera mo, malakas ka namang gumastos, di ka nag-iipon, bali wala rin. Yes. That's why isang malaking advice. Ngayon, nakakapag-ipon ka na ba? Ngayon po, may mga may lupa, may So, hindi lang basta ipon, nakapag-invest ka pa. na-invest na po. Within just 2 years. Hindi po. Kasi matagal na may employer akong very generous kasi na 8 years German family. So doon po ako So ngayon nakapag-invest na. Yes po. Yun po rin yung gusto namin mangyari sa inyo. Kayo pong nanonood sa amin na, alam mo yun, mahirap i-control yung sarili. Gusto po namin na tawagin bawat isa sa inyo sa 29 ng June. Gusto po namin imbitahin bawat isa sa inyo. Kayo pong nanonood sa amin. Kayo na kailangan ng lakas. Kayo na OFW na kailangan nyo ng empowerment sa buhay ninyo. Visit us at for sure, yung same na resulta na tinanggap niya, mental health na okay, disiplina, lahat yan pwede nyong matanggap. So just visit us, okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, mag-ingat kayo. Hello, ako po si Pastor Joshua, dito po sa UCKJ Health Center, dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony, ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.